Tunay na ang krisis na kinakaharap natin ngayon ay hindi biro. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina, sumusunod dito sa pagtaas ng presyo ang mga pangunahin nating pangangailangan. Kaya walang pag-aalinlangan na apektado tayo sa krisis na nangyayari ngayon. Subalit ang isang mananampalataya kay Allahu Ta'ala, siya ay panatag. Panatag siya dahil sa kanyang pananampalataya, pananalig, pagtitiwala kay Allahu Ta'ala. Panatag siya dahil alam niya na mayroon siyang Diyos na nasasandalan. Panatag siya dahil sa alam niya na mayroon siyang Diyos na nahihingan ng tulong at saklolo. Panatag siya dahil sa alam niya na mayroon siyang Diyos na tagapagbigay ng biyaya, tagapagbigay ng panustos. Sinabi ni Allahu Ta'ala sa banal na Quran sa surat Taha, ayah 132, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Sa malapit nitong kahulugan, ipag-utos mo sa iyong pamilya, sa iyong mag-anak, ang pagtatayo sa sala, at ikaw ay maging matiisin dito. Maging matiisin sa pagsasabuhay ng sala. La nas'aluka rizqa, hindi ka namin hinihingan ng panustos. Nahnu narzuquk, kami ang nagbibigay ng panustos at biyaya sa iyo. Malinaw sa ayah na ito, mga kapatid sa Islam, na ang obligasyon natin ay ang sambahin natin si Allah. Itayo natin ang pagdarasal, itayo natin ang salah. Isabuhay natin ito. At mas lilinaw pa ito sa ayah na mababasa natin sa Suratul Dhariyat, na sinabi ni Allahu Ta'ala, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." At wala akong dahilan sa pagkakalikha ko sa mga engkanto at mga tao maliban na lamang na upang sila ay sumamba sa akin. Yan ang tunay na ating misyon, layunin sa buhay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang isang mananampalataya kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala ay panatag siya sa buhay na ito. Hanggat kanyang isinasabuhay ang iniobliga sa kanya ng Panginoong Allahu Ta'ala, panatag siya sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa buhay na ito, mga kapatid sa Islam. Sapagkat alam niya na mayroon siyang Diyos, mayroon siyang Diyos na nagbibigay sa kanya ng biyaya at panustos at hindi kailanman makakalimot at hindi kailanman magpapabaya. Tulad ng ipinangako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Hindi ka namin hinihingan ng panustos, kami ang nagbibigay sa iyo ng panustos. Kaya ang isang mananampalataya kay Allah Ta'ala ay panatag. Asikasuhin natin, pagtuunan natin ng pansin ang iniobliga sa atin ni Allah Ta'ala at asahan natin ang pangako sa atin ni Allah na siya ang magbibigay sa atin ng panustos. Kasabay noon ng pag-asa ay ating isinasagawa ang parte natin. Tayo ay naghahanap buhay ng marangal na pamamaraan at hindi natin nakakaligtaan ang pagsamba, paggunita kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit kung hindi natin ito aatupagin, mga kapatid sa Islam, kung tayo ay magpapabaya sa obligasyon na ito, pagsamba na ito, sa ating 5 beses na pagdarasal araw-araw, iwallahil azim, tiyak na ating malalasap ang pait na dulot ng krisis, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Krisis na natatabunan pa ng krisis. Krisis sa makamundong buhay at krisis sa pananampalataya kay Allahu Ta'ala. Yan ang tunay na krisis, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang dumating tayo sa kabilang buhay na wala tayong naipasa na mga kabutihang gawain para sa ating mga sarili.
sa kabilang buhay. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O kayong mga naniwala, kayong mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at tingnan ng sarili kung ano ang kanyang naipasa para sa kanyang kinabukasan, para sa kanya sa kabilang buhay. Tingnan ng bawat isa sa atin kung ano nga ba ang naipasa natin para sa ating mga sarili sa araw na tayo ay muling bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamalaking krisis, mga kapatid sa Islam. Kapag darating tayo sa kabilang buhay, na wala tayong naipasa para sa ating mga sarili na mga mabubuting gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang mananampalataya kay Allah ta'ala ay panatag siya sa nangyayaring krisis ngayon, sapagkat ang tunay na Muslim, ang tunay na mananampalataya kay Allah ta'ala ay marunong magpasalamat sa mga biyaya ni Allah at marunong magtiis sa mga pagsubok sa Kanya ni Allah Ta'ala. Tiyak na mayroong mga kadahilanan kung bakit nangyayari ang mga nangyayaring ito, mga kapatid sa Islam. At ayon sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tumpak na hadith ni Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah." Nakakamangha ka ang kalagayan, sitwasyon ng isang mananampalataya na tunay na ang lahat ng kanyang sitwasyon, kalagayan, lahat ito ay kabutihan para sa kanya. Lahat ito ay kabutihan. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. At walang magtataglay sa sitwasyong ito maliban sa siyang tunay na mu'min, mananampalataya. So papaano mangyayari ang lahat ng sitwasyon, kalagayan ng isang mananampalataya ay mabuti? In asabathu sarra'u syakar. Kung siya man ay tamaan ng kabutihan na nagpapasaya sa kanya, kung mayroon siyang ma-achieve na kabutihan na nagpapasaya sa kanya, siya ay nagpapasalamat kay Allah. Kinikilala, tinitingnan niya ito bilang biyaya sa kanya ni Allah, at hindi dahil sa kanyang angking kagalingan, hindi dahil sa kanyang katalinuhan, hindi dahil sa kanyang diskarte, bagkus tanggap niya na ang biyayang ito ay mula kay Allah, kaloob sa kanya ni Allah Ta'ala. Siya ay nagpapasalamat kay Allah. At dahil doon, yun ay magiging mabuti sa kanya. Dahil siya ay nagpasalamat kay Allah. Yan ang isang mananampalataya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. At kung siya naman ay tamaan na nagpapalungkot sa kanya, pagsubok, mga suliranin, sabar fakana khairan lah. Siya ay nagtitiis para kay Allah. Siya ay nagtitimpi para kay Allah. Hindi siya nagrereklamo, "Ya Allah, bakit ganun? Dati hindi ako nagsasala, ya Allah, mabuti naman ang kalagayan ko sa aking hanap buhay. Pero bakit ngayon nagsasala ko, ya Allah? Bakit nagkalitsi-litsi ang aking buhay?" Hindi ganun. Maraming ganyang pagsubok, mga kapatid. Na noong hindi siya nagsasala, hindi siya nagsasamba kay Allah, wala siyang pagkilala kay Allah, okay yung kaniyang hanap buhay. Pero noong siya ay nagbalik loob kay Allah Ta'ala, sinubukan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming ganyang pangyayari, mga kapatid sa Islam. Kapag dumating sa atin ang ganitong mga senaryo, mga kapatid, tanggapin natin na ito ay tunay na pagsubok mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. So dahil sa siya ay nagsabar, dahil sa siya ay nagtimpi, nagtiis para kay Allah Ta'ala, sa pagsubok na dumating sa kanya, naging mabuti sa kanya ang sitwasyong yun.
Yan ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Walang magtataglay ng ganitong sitwasyon, mga kapatid sa Islam, maliban sa siyang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala.